The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Narinig ho natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na iniutos ho ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at iniutos din ho sa atin na pagsabihan at itama ang mga taong nagkasala o nagkamali ho sa atin. Kaya sinasabi ho ng ating Panginoon, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Di lang ho patawarin, kundi pagsabihan, para na rin ho sa ikabubuti o pagbabago ng taong nagkasala o nagkamali sa atin. At ito yung tinatawag na fraternal correction, na para sa akin ho ay isang mahirap na apostolate, isang mahirap na misyon. Mahirap na nga ho yung magpatawad, at masasabi ho natin na mas mahirap yung fraternal correction, lalong-lalo na ho pagsabihan yung taong matigas ang puso at ang ulo, di ho ba? Mahirap po pagsabihan yung matigas ang ulo at puso na anak, na asawa, na kapatid, na magulang, o marahil ay katrabaho. Kaya nga minsan, kapag meron ho nagkamali, meron nagkasala, di ho ba? Lalong-lalo sa pamilya, minsan nagtuturoan ho kung sino yung kakausap sa nagkamali. At yung napagkaisahan natin, ay sinasabihan na lang natin, good luck, di ho ba? Dahil mahirap po pagsabihan, mahirap kausapin ang isang taong nagkamali, at yung taong nagkamali na yan ay matigas ang puso at matigas ang ulo. Kaya nga meron pa tayong classic line, minsan sinasabi na lang natin, ikaw na nga yung nagmamagandang loob, ikaw pa yung masama. Naalala ko tuloy, may isang brother na nilapitan ho niya yung kapwa brother at pinagsabihan ho niya. Sabi niya, brother, wag mong masamain. Concerned lang ako sa iyo. Alam mo ba na meron akong naririnig na di maganda tungkol sa iyo? Hindi pa ho natapos nung brother yung dapat niyang sabihin, sabi kaagad ng brother sa kanya, alam mo brother, may narinig din akong hindi maganda tungkol sa iyo. Gusto mo rin bang marinig? At natapos yung pag-uusap nilang dalawa. Mahirap ho yung tinatawag na fraternal correction. Pero sana wag ho tayong madismaya. Patuloy pa rin ho tayo sa magandang hangarin na yan, yung fraternal correction. Kasi mas mahirap po, sa tingin ko, mas madilim yung mundo. Kapag lahat po tayo ay nagbubulag-bulagan na lang sa mga magpagkakamali ng kapwa natin.
Di ho ba? At siguro meron din namang konsolasyon nung tinatawag na fraternal correction. Nung ako ay na-assign sa Bicol, may isa hong dating seminarista na bumisita sa akin. Dati ko siyang seminarista nung ako'y na-assign sa formation. Pinilit ho niyang pumunta sa Bicol, no, na yung seminarista na yun ay galing po sa Mindanao. At naikwento niya na okay na yung buhay niya ngayon, doktor na ho siya, medical doctor, at may pamilya na rin. At very consoling ho sa akin yung sinabi niya. Sabi nung dating seminarista, Father, salamat sa lahat ng pasensya mo sa akin. Alam ko na noon, palagi mo akong binabantayan at palagi mo akong pinagsasabihan. Marami akong natutunan, Father, at Father, tama po kayo. Thank you, Father, for not giving up on me during those times. May konsolasyon din naman ho yung fraternal correction kahit mahirap. Mahirap po ipadama ang pagmamahal sa taong nagkasala o nakasakit sa atin. And we really have to persevere in this mission or apostolate. At sa tingin ko ho, dalawang bagay lang yung makakatulong sa atin sa apostolate na ito, sa mission na ito, yung fraternal correction. Una, ipagsabi ho natin sa Diyos. Bago pagsabihan yung iba, ipagsabi ho muna natin sa Diyos. Ipagdasal natin yung taong nagkamali. Kaya ako, palagi kong dinadasal. Bago ho akong kausapin yung isang tao dahil sa pagkakamali niya, pinagdadasal ko muna yung taong yun. Kahit simpleng dasal lang. No? Dinadasal ko, Lord, heal my brother's or sister's spiritual illness so that he or she may be open to your truth and love. Yun lang po yung dinadasal ko. Bago kausapin yung taong nagkamali, kinakausap ko muna ang Diyos. At Diyos naman talaga ang makapagbabago sa taong nagkakasala. At pangalawa, pagsabihan ang sarili. Bago yung fraternal correction, meron ho munang self-correction. Self-correction. Nung naging superior ho ako sa isang community, kung saan po ako yung pinakabata, pinagdadasal ko yung brother na kakausapin ko. At sinasamahan ko rin ho ng self-correction. Halimbawa, kung kailangan ko kausapin yung brother, yung isang pare, dahil sa common prayers, isinisiguro ko muna na palagi akong present sa common prayers. Kung kausapin ko yung isang brother, yung isang pare, dahil minsan napapabayaan yung trabaho niya, sinisiguro ko rin naman na todo trabaho ako sa opisina. Most often, self-correction helps in our fraternal correction, especially those in authority. Kung ikaw yung magulang, matuto din ng self-correction. Kung ikaw ang boss, matuto din ng self-correction. Kung ikaw yung senior, matuto din ng self-correction. Kung ikaw yung superior, matuto ka ring mag-self-correction. Kaya yung paalala ko sa atin, don't give up on our mission or apostolate of fraternal correction. Idaan ho natin sa dasal. At higit sa lahat, idaan ho hindi natin sa pagtatama ho sa ating sarili. We also